Mainit na halik ang pinagsasaluhan namin ni Lloyd dito sa sala niya. Katatapos lang ng mainit na tagpo namin sa kwarto niya at parehas na kaming nakabihis. Parang ayaw pang mapuktat ng labi namin sa isa't isa. Hmm, can't get enough of you, sweetheart. Anas niya sa pagitan ng mariing halik. Ako rin naman, parang ayaw nang bumitaw sa kanya. Naa-addict na yata ako sa kanya. Pero gumagabi na at kailangan ko nang umuwi dahil may pasok pa ako bukas. Habol namin ng hininga na magkahiwalay ang mga labi namin. Pinagdikit niya ang mga noo namin at nagtama ang aming mga hininga. Parang ayaw na kitang iuwi sa inyo, sweetheart. Bulong niya. Kinagat ko ang ibabang labi. Pero kailangan mo na akong iuwi ngayon dahil may pasok pa ako bukas. Baka kasi magtaka na rin si Chang? Sabi ko. Tumangutango naman siya at hinalikan naman ako sa noo. Magkahawak na lumabas na kami ng bahay niya. Ihahatid lang niya ako sa bahay. Doon na din siya kakain at uuwi na rin siya dahil may pasok din siya bukas. Habang nasa gitna kami ng biyahe ay hinalughog ko ang bag ko. Ang alam ko may isang piraso pa ako ng after pill. Binuksan ko ang maliit na bulsa sa loob ng bag ko at doon ko nga nakita ang tableta. Dinukot ko ito. Inabot ko naman ang mineral water na nakalagay sa gitna namin ni Lorenzo. Dala-dala ko to kanina, mabuti na lang hindi ko inubos. Nilagay ko ang tableta sa bibig at tinungga ang mineral. Napansin ko namang patingin-tingin sa akin sa rear view mirror si Lloyd. Anong gamot ang iniinom mo, sweetheart? May sakit ka ba? Kunot noong tanong niya bagamat may tonong wala, after pill lang yun. Kaswal lang nasabi ko at tinapon ang basyo ng pill sa maliit na basurahan na nasa lapag ng sasakyan. Pati na rin ang basyo ng mineral water. Napansin ko namang malalim siyang bumuntong hininga. Bakit? Tanong ko. Ating sweetheart. Ani yan ang muling tumingin sa akin sa rear view mirror at ngumiti. Bagamat ang ngiti ay tila tipid lang. Pinagsawalang bahala ko na lang yon dahil baka may iniisip lang siya sa trabaho. Dahil hindi pa naman tapos ang misyon nila dahil sa hindi pa nakukulong ang tatlo at puro mga sangkot pa lang. Kinuwentuhan ko na lang siya ng kung ano-ano para naman maaliw siya. Kahit papano, kinuwento ko sa kanya ang araw ko sa school, ang mga makukulit kong estudyante, lalo na si Penpen na malaki na ang pinagbago ngayon, nanaba na siya at bibong-bibo sa klase. Baka nga maungusan na niya ang kasalukuyang tapon sa klase. Natuwa naman si Lloyd sa kwento ko. Nagkwento din siya sa buhay ng mag-aama na ngayon nga ay nakatira na sa isa sa paupahan niyang apartment. Maging si Mang Lunyo ay nanaba na rin at naging masigla pagkatapos nitong magamutan sa baga. Ang dalawa pang anak ay gumanda din ng pangangatawan. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa tulong niya. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nandun pa rin ang mag-aama sa lugar na yon. Sabi ko sa kanya at yumakap sa braso niya sabay hilig ng pisngi. Tumawa siya at hinalikan ako sa noo. You're welcome, sweetheart. At deserve ni Mang Lunyo at Penpen at ng mga kapatid niya ang second chance na magkaroon ng maayos na buhay. Lalo na si Penpen, matalinong bata at maaasahan. Sabi niya, napangiti ako at tumingala sa kanya. Kaya ako na in love sa'yo ng tuluyan eh. Kahit may pagka-aroganting pulis ka at lagi mo akong binubwisit noon, may mabuting puso ka naman. Sabi ko, dati, ayaw na ayaw ko sa kanya kahit nagwapong-gwapo ako sa kanya. Dahil bukod sa napaka-arogante niya at nakakainis ay malaki pa ang agwat ng edad namin. Di ko naman bet ang lalaking sobrang tanda sa akin. Pero ngayon, halos ayoko nang bumitaw sa kanya. Tama nga si Ben, masarap magmahal ang mas matanda sa'yo. Alagang-alaga niya ako. May boyfriend na ako, may fafang masarap at pogi pa. Tumawa siya ulit. Buhay na buhay ang tawa niya. Di ko makakalimutan ang unang araw na nagkita tayo, sweetheart. Para kang bata noon na inaagawan ng laruan ng kunin ng mga kasamahan ko motor mo. Paalala niya, napanguso naman ako. Hindi ko rin makakalimutan yon. Halos buhatin ko na nga ang motor ko noon sa higpit ng yakap ko. Di ko rin makakalimutan noong una tayong nagkita. Mukha ka talagang kapre na bumaba ng sasakyan mo. Bukod sa ang laki mong tao, puro itim na putik pa ang mukha mo. Paalala ko rin. Pero nang punasan ko ng wipes ang mukha niya,
Doon ko naman nasilayan ang pinakagwapo na yatang lalaki na nakita ko sa buong buhay ko na ngayon ay boyfriend ko na. Umaasim ang mukha niya. Kasalanan mo yun, sweetheart. Kaskasera ka magmotor. Lalong nang haba ang uso ko. Pakiramdam ko nga noon, gumaganti ka lang kaya mo inimpound ang motor ko. Well, partially yes. Natatawang sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Sabi na eh. Pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Pero may violation ka pa rin, sweetheart. And no one is above the law. Kaya kahit crush kita, impound pa rin ang motor mo. Nakangising dugtong niya sa sinabi kanina. Kumagat labi naman ako. Kinilig ako sa sinabi niyang crush niya ako. Alam ko naman yon. Pero totoo, crush mo na ako noon. Sumalyap siya sa akin at muli akong hinalikan sa noo. Yes, sweetheart. Unang kita ko pa lang sa'yo, iba na ang dating mo sa akin. Kaya nga lagi kong inaasam na magkrus ang landas natin. Pinigil ko ang pagngiti at ngumuso na lang. Pero sa tuwing magkikita naman tayo, lagi mo akong binubuisit. Lalong-lalo noong inaaresto mo ako, Kuno. Dahil isa ako sa mga organizer ng pasugalan. Mangiyak-ngiyak na nga ako noon sa takot at halos lumuhod na ako sa pagmamakaawa. Para lang hindi mo ako arestuhin, yun pala, pinagtitripan mo lang ako. Malutong siyang tumawa pero agad ding tumigil at muling diniin ang labi sa ulo ko. I'm sorry, sweetheart, kung natakot kita noon. Pero paraan ko lang yon para magpapansin sa'yo. Di kasi ako marunong manuyo ng babae. Sa totoo lang, ikaw lang ang sinuyo ko. Napakagatlabi na naman ako sa kilig. Ang sarap pakinggan ng confessions niya. Talaga? Ako lang ang babaeng sinuyo mo? Pananantya ko sa kanya. Mapupungay naman ang mga mata niyang sumulyap sa akin. Yes, sweetheart. At ikaw lang din ang babaeng mahal na mahal ko. Heto na naman ang puso kong di na magkandat tuto sa pagtibok ng mabilis. Parang gusto na niyang kumawala sa loob ng katawan ko at magtsatsa sa gitna ng kalsada. Ako din! Naputol ang sasabihin ko nang tumunog ang cellphone ko sa loob ng bag. Sumulyap ulit sa akin si Lloyd at ngumiti. Bumitaw naman ako sa braso niya at umayos ng upo sa passenger seat. Binuksan ko ang bag at dinukot ang cellphone ko. Tumatawag pala si Ben. Si Ben, sagutin ko lang. Sabi ko kay Lloyd. Tumango naman siya. Pinundot ko ang green button at tinapat ang cellphone sa bag. Asan ka ng bruha ka? Saan na naman kayo nagpunta ng jowa mo? Bahagya akong nailayo ang cellphone sa tenga ko dahil sa taas ng boses ni Ben sa kabilang linya. Naririnig ko pa nga ang boses ni Macy sa background. May pinuntahan lang kami. Pauwi na kami. Tanging naisagot ko na lang. Ayoko namang sabihin nagpunta kami sa bahay ni Lloyd dahil sigurado iba ang iisipin niya. Sa rear view mirror ay nakita ko namang humisi si Lloyd. Nako, may pagsulyap pa sa akin. Nagiinit ang pisnging umuso ako at nag-iwas ang tingin sa kanya. O sige, sabihin ko na lang kay Chang. Bye! Binaba ko na ang cellphone ko at binalik sa bag. Nilinguin ko si Lloyd pero napansin kong seryosong-seryoso na ang mukha niya at patingin-tingin sa rearview mirror at sa side mirror. Kumunot ang noo ko. Bakit? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Dumaan muna tayo sa restaurant para kunin ang order ko. Aniya, tumango naman ako. Bahagya naman niyang tinulinan ng pagpapatakbo ng sasakyan at nag-overtake pa. Napapangiwi ako sa tuwing titingin kay Macy na kumakain ng sampalok na coated ng asin at asukal. Kumakain din naman ako ng sampalok pero sa tuwing nagkikrave lang ako. Pero si Macy ay pangatlong araw na yata niyang trip na trip ang sampalok na nabibili dyan sa labas ng school. Ano ba yan, Bax? Nangangasim ako sa'yo. Bulalas ko. Tumawa naman si Macy. Gusto mo? Alok na sa akin ng sampalok. Umiling-iling naman ako. Ganito kasi ako, Bax, kapag malapit na magkaroon. Lalo na kapag delay ang period ko. Naku, gusto ko talaga ng maasim. Aniya at muling sumubo ng sampalok pero saglit lang siyang natigilan ng tila may naalala. Maya-maya ay nalukot ang mukha niya. Bakit? Kunot noong tanong ko pero hindi siya sumagot at dali-daling tumayo. Pumunta siya sa may halaman at nagduduwal. Tumayo naman ako at sinundan siya. Uy, Bax! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko at hinagod-hagod ang likod niya. Wala naman siyang nilalabas kundi puro laway at yung kinain ng sampalok. Nang tumigil na siya sa pagduwal ay bumalik na kami sa ilalim ng punong tinatambayan namin.
Inabot ko sa kanya ang tubig at tissue. Ayos ka lang, Bax? Tanong ko nang makainom na siya ng tubig. Bahagya pa nga siyang namumutla. Tumangutango naman siya. Nangasim kasi bigla yung sigmura ko. Siguro dahil sa kakasampalok ko. Sabi niya, yan, sampalok pa more. Natatawang sabi ko at inabutan siya ng mint na candy. Umakalabog ang dibdib ko sa kaba habang papalapit ako sa isang butika. Pero hindi naman ako pwedeng umatras. Kailangan kong makasiguro. Kanina ko lang napagtanto na mag-iisang buwan na pala akong delayed. Paminsan-minsan naman talaga na delay ang period ko pero mga ilang araw lang yun, hindi kagaya ngayon. Yung lost period ko nga medyo pawala-wala pa at papatak-patak lang. At hindi ko yun pwedeng ipagsawalang bahala dahil may boyfriend ako at active kami sa kama. Pagamat di naman ako nakakalimot sa pag-inom ng pill, after naming mag-sex, pero di rin ako sure, baka isang beses nakalimot ako. Umugot ako ng malalim na hininga at nang nasa tapat na ng butika ay pilit akong ngumiti nang lumapit ang babaeng naka-scrubbed sweat. Isang piti nga, miss. Sabi ko na, pilit na pinakaswal ang boses. Yun lang po ba? Mabait na tanong naman ng babae. Tumango lang ako. Kagat-kagat ko ang ibabang labi habang tense na nakatingin sa piti na nakapatong sa sink dito sa banyo. Sobrang kinakabahan ako. Paano nga kung buntis ako? Paano ko sasabihin kay Ben? Baka hindi niya matanggap. Paano ang pagtuturo ko? Wala pa mang resulta, tila gusto ko nang umiyak. Bakit kasi hindi ako nag-iingat? Napalunok ako at mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ang dalawang guhit na pula. Nanginginig ang kamay na dinampot ko ang piti at mas pinakatitigan pa. Muli akong napalunok. Talagang dalawang guhit ang nakikita ko. Napakagatlabi ako. Buntis ako. Napapityag ako nang marinig ring katok sa pinto at pagpihit ng doorknob. Agad kong tinago sa bulsa ng shorts ang piti. Macy, matagal ka pa ba dyan? Naiihi na ako. Boses ni Ben sa labas ng pinto. Oo, lalabas na. Sabi ko, tarantang niligpit ko ang box ng piti at binalot sa plastic saka tinapon sa basurahang naroon. Kinakabahang binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin si Ben na lukot ang muka. Mukhang ihing-ihi na nga. Bakit kasi naglalaka pa? Angal niya. Sorry, nakalimutan ko. Sige, pasok ka na. Sabi ko at lumabas na ng banyo. Agad naman siyang pumasok. Palakad-lakad ako sa sala at talos baliin ko na mga daliri ko. Nasa banyo pa rin si Ben. Paanong gagawin ko ngayong buntis na ako? Sasabihin ko ba kay Ben? Paano kung magalit siya tapos hiwalayan niya ako? Paano na rin ang career ko sa pagtuturo? Ayoko mawala ng trabaho. Dinala ko sa bibig ang isang daliri at kinagat-kagatan ko. Paano kami ni baby? Huy, Macy! Napapitlag ako nang kalabitin ako ni Ben. Hindi ko na malayan, malapit ko na pala siya. Nakakunot ang noon niya habang nakatingin sa akin. Humugot naman ako ng malalim na hininga at kinalma ang sarili. Uuwi ka na ba? Tanong ko. Nagsalubong ang kilay niya. Ano uuwi? Dito ako matutulog, diba? Nakataas ang kilay na sabi niya. Kumagat-labi ako. Oo nga pala. Teka, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin parang wala ka sa sarili mo. May sakit ka ba? Medyo namumutla ka pa Nag-aalalang tanong niya at inawakan ng noo at leeg ko. Hindi ka naman mainit. Ayos lang ako, wala akong sakit. Sabi ko, mataman naman siyang tumingin sa akin. Nag-iwas naman ako ng mata. Anong problema? Seryoso ng tanong niya. Hilaw naman akong tumawa. Wala akong problema, ano ka ba? Medyo pagod lang ako. Tinaasan niya ako ng kilay at inirapan. Huwag mo akong etyosin. Ano ang problema? Yung nanay mo na naman ang hihingi ng pera? Humalokip-kip siya. Hindi. Ano? Sabihin mo na baka matulungan pa kita. Hindi yung para kang pusang di mawiwi dyan sa kakalakad. Mataman ko rin siyang tinitigan. Noong una ko siyang nakita, high school pa lang ako, nagka-crush na kaagad ako sa kanya.
Kahit alam kong babading-bading siya, hindi ko naiisip noon na papatol siya sa akin dahil bading siya. Maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya noon kahit na ba mas gwapo pa siya sa mga yun. Pero ngayon, heto, magkasama kami at magkakabibi na. Sakaling hindi niya matanggap si baby at iwan ako, hindi ko naman pagsisisihan ng lahat. Mahal ko siya at bunga si baby ng pagmamahal ko sa kanya. Huy, Macy, ano na? Untag niya at pinitikan daliri sa mukha ko. Lumunok naman ako at tinawakan ng kamay niya. Ayawan man niya o hindi si baby, may karapatan pa rin siyang malaman. At ano man ang magiging reaksyon niya at desisyon niya ay dapat kong harapin at tanggapin. Hinila ko siya sa upuan at pinaupo. Umupo din ako sa tabi niya habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanya. Nakatingin lang din siya sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Halos pabulong na sabi ko. Bumuntong hininga siya. Ano nga yun? Kanina pa ako nagtatanong. Tila naiinip na sabi niya. Kinagat ko ang ibabang labi at bumuntong hininga. Nanginginig ang kamay na dinukot ko ang piti sa bulsa. Binuka ko ang kamay niya at nilagay ang piti. Noong una ay nangunot ang noon niya habang tinitingnan ng piti. Pero nang tila mapagtanto kong ano ang hawak niya, ay nanlaki ang mga mata niya. At napapaawang ang labi. Abot-abot naman ang kaba sa dibdib ko. Buntis ka? Di makapaniwalang tanong niya. Mabagal akong tumango. Sorry Ben, hindi ko naman alam. Hindi ko sinasadya. Nakalimot yata akong uminom. Hindi ko matandaan. Tapos, hindi pa ako nagkakaroon. Hanggang ngayon, yun pala, buntis na ako. I'm sorry, Ben. Manghiyak-ngiyak na sabi ko. Tinuptop niya ang bibig habang nanlalaki pa rin ang mga matang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa piti. Kagat-kagat ko naman ang labi habang pisil-pisil ang mga daliri. Oh my gosh! Magiging mami, daddy na ako? Manghang tanong niya. Tumango ako. Totoo? Hindi to eme-eme? Buntis ka talaga? Mabagal na tumangutang ulit ako habang pinag-aaralan ng itsura niya. Pero napasinghap ako nang bigla niya akong kabigin at niyakap ng mahigpit. OMG kang bruha ka! Sinurpresa mo ako! Anas niya sa medyo pumipiyok pang boses. Napalunok ako at yumakap din sa kanya. Galit ka ba? Nananansyang tanong ko. Bumitaw siya ng yakap at hinarap ako. At bakit naman ako magagalit? Kasi buntis ako. Kinakabahang sabi ko. Mahina siyang tumawa at pabirong hinila ng mahina ang buhok ko. Medyo namumula din ang mata niya at may luha pa sa gilid. Gaga! Hindi ako galit. At bakit naman ako magagalit? Baby natin yan. Anak natin. Naluluha ng sabi niya. Kumagat labi ako at tuluyan ng napahikbi. Gumuhit naman ang pag-aalala sa mukha niya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba? Umiling-iling ako. Akala ko kasi magagalit ka. Akala ko hindi mo matatanggap ang pinagbubuntis ko. Natatakot ako na baka iwan mo ko. Pumipiyok na sabi ko. Gaga ka talaga. Hindi naman ako kagaya ng ibang lalaki dyan na kahit hindi ako masyadong tuwid at saka hindi naman malabo na may mabuo dahil palaging may nangyayari sa atin. Aniya, tinawakan ang pisngi ko. Pinalis ng daliri niya ang luhang lumandas. Umawak ako sa mga braso niya. Thank you, Ben. Mag-half day ka bukas. Magpapa-check up tayo. Suhestyon niya at mukha pa siyang excited. Pati tuloy ako parang excited na rin. Pero may mga bagay pa akong dapat alalahanin. Pero Ben, paano ang pagtuturo ko? Baka kapag nalaman ng principal, naputo lang sasabihin ko nang ilagay niya ang daliri sa bibig ko. Huwag ka na masyadong mag-isip. Dahil buntis ka na, syempre, hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon kahit sa West muna. Para walang masabi ang mga kumakawag na dila ng mga marites. Sabi niya, napaawang naman ang labi ko. Magpapakasal tayo? Naman,
Ano pa ba dapat? Magkakababy na tayo. Sigurado ka gusto mong magpakasal tayo? Gusto ko lang makasiguro na gusto nga niyang magpapakasal siya sa akin. Baka kasi nabibigla lang siya dahil buntis ako. Ayoko namang may pagsisihan siya. Hindi. Ini-eme lang kita. Ngumuwi ako. Siyempre gusto ko. Nasa tamang edad na rin naman ako at saka ayoko rin namang lumabas si baby natin na walang amang kinikilala. 'Di ba? Yumakap ako sa kanya ng mahigpit at naluha. Thank you, Ben. Thank you so much. Yumakap din siya sa akin at hinaplos-haplos ang likod ko. Naramdaman kong hinahalik-halikan din niya ang buhok ko. Na, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Binuo mo ko, Macy. Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit hindi niya sabihin ang salitang mahal niya ako, parang katumbas na rin yun ang sinabi niya. Ay, hindi ko maitago ang tuwa sa magandang balita ni Ben at ni Macy. Magkakababy na sila. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Pati si Chang ay hindi rin makapaniwala. Akala ko nga nagpaprank lang ang dalawa. Pero galing na raw sila kanina sa OB kaya pala half day lang si Macy at positive na buntis nga siya. Tinawagan din namin si Chong Toto na nasa abroad para ibalita. Nakilala niya si Macy at hindi makapaniwala na girlfriend ito ni Ben. At mas lalong hindi siya makapaniwala na magkakaapo na siya. Naiiyak pa nga siya at lalaki na raw si Ben. At nangako siya na uuwi na at magre-retiro na rin. Pati nga ako naiiyak dahil namimiss ko na rin siya na parang pangalawang tatay ko na rin. Pinakilala ko pa nga sa kanya si Lloyd at botong-boto din siya dito at kung todo puri pa na gwapong-gwapo daw na parang siya. Natawa na lang kaming lahat. Akala ko talaga biru-biruan lang ang relasyon nyo. Abay, totoo pala. Ani Chang, dito na kami sa sala nagtipon-tipon. Pagkatapos, kumain ng hapunan. Sa two-seater na sopa sa may bintana ay kami ni Lloyd ang magkatabing nakaupo. Sa harap naman namin, sina Ben at si Macy. Si Chang Miding naman ang nasa single sofa. Eh di ngayon, naniniwala ka na Chang. Ikakasal na rin kami. Sabi ni Ben na hawak ang kamay ni Macy. Masayang masaya ako para sa kanya. At kita naman na masaya din siya at excited pa. Alam kong magiging mabuti siyang asawa kay Macy at magiging mabuting ina. Ama sa magiging baby nila. Teka, alam na ba ng nanay mo, Bax? Tanong ko kay Macy. Nagtingi na naman si Ben at Macy at tipid ng umiti. Hindi pa, Bax. Sasabihin pa lang namin. Sabi ni Macy. Tumango ako pero nakikita ko ang pagkabahala sa mukha ni Macy. Alam kong kinakabahan at natatakot siya kung paano sasabihin sa nanay niya. Pero alam ko namang hindi siya pababayaan ni Ben. Humilig ako sa balikat ni Lloyd at yumakap sa braso niya habang pinagmamasdan si Ben at si Macy na nagkukulitan. Medyo nagtatalo pa nga sila kung anong gender ng baby ang gusto nila. Si Macy gusto niya ay lalaki. Si Ben naman ay babae ang gusto. Parang bigla tuloy akong nainggit. Naramdaman ko namang bumalik si Lloyd sa tuktok ng ulo ko. Tumingala ako sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. Ang galing no? Magkakaanak na si Ben at si Macy. Ang bilis! Sabi ko kay Lloyd. Nasa labas kami ng bahay dahil uuwi na siya. Medyo lumalalim na ang gabi at may pasok pa kami parehas bukas. Oo nga langya. Naunahan pa ako. Aniya at kumisi. Nag-init naman ang mukha ko. Bakit? Gusto mo na rin bang magka-baby? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Yes. Kumagat labi ako. Mas lalong nag-init ang mukha ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya na seryoso siya. But I don't want to pressure you. Handa akong maghintay, sweetheart. Hinawakan niya ang kamay ko at tinila ako padikit sa kanya sabay akbay sa akin. Hinalikan niya ang sentido ko. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo kapag nabuntis ka. Anas niya. Yumakap naman ako sa kanya at sinandig ang pisngi sa dibdib niya. Dinig kong malakas na kalabog ng puso niya. Damang-dama ko ang kagustuhan niyang magkaanak na. Kayang-kaya ko namang ibigay yun kung titigilan ko na ang pag-inom ng after pills pagkatapos namin magsiping. Pero ang tanong, kaya ko na bang magkaanak? Ipinatong ko ang baba sa dibdib niya at tumingala sa kanya. Nakatunghay din siya sa akin at hinaplos ang buhok ko. Kung magkakaroon man ako ng anak, syempre gusto ko sa kanya lang. Darating din kami dyan. Samantala,
Sa hindi kalayuan ay may isang pares ng mata ang matalim ang tingin sa magkasintahan. Punong-puno ng puot ang dibdib niya. Nagngingit-ngit siya na makitang masaya ang dalawa at halos ipagsigawan pa sa buong madla ang pag-iibigan nila. Habang siya ay nagtatago, nilalamok at wanted sa batas. May araw din kayong dalawa sa akin. Di ako papayag na maging masaya kayo habang ako ay parang nasa impyerno. Malakas ang pintig ng puso ko sa kaba habang kaharap namin si nanay na mataray ang mukha. Pagkalabas ko kanina sa school ay sinundo ako ni Ben at dito kami dumiretso sa bahay ni nanay. Nandito na rin ang mga kapatid ko na pinasalubungan ni Ben. Nandito din si Chong na mukhang hindi na naman namasada at bagong gising pa. Ngingisi-ngisi pa nga nang batiin kami ni Ben kanina. At talagang nagpabuntis ka pa dito sa baklang to? Nanunuyang sabi ni nanay at tinuro pa si Ben na umikot lang ang mata. Hindi ko gusto kung paano niya pakitunguhan si Ben. Umawak ako sa braso ni Ben. Nay? Kung sa bagay, mapera naman tong baklang jowa mo so kaya rin na. Dagdag pa ni nanay. Aling Yoli, wag ho kayo mag-alala. Hindi ko ho pababayaan si Macy. Kayang-kaya ko silang buhayin ng anak ko. At kahit babakla-bakla ako, kaya ko magbanat ng buto. Hindi kagaya ng ibang lalaki. Patugan na, patulog-tulog lang. Ani Ben na may plastic ng ngiti sa labi. Napakagatlabi naman ako at bagyang hinila ang braso niya. Alam ko namang nagpaparinig siya kay Chong. Heto nga at natigilan si Chong at salubong ang kilay na tumingin kay Ben. Pinaparinggan mo ba ako, bakla? Sita ni Chong na tumayo pa sa upuan at liyad pa ang dibdib. Tumayo naman si Ben at niliyad din ang katawan. Bakit ho? Tinatamaan kayo? Aniya sa malaking boses. Natameme naman si Chong at tiningnan mula ulo hanggang paa si Ben. Mukhang noon lang niya napagtanto na mas malaki di hamak si Ben sa kanya. Kayang-kaya siyang ibalibag palabas ng bahay. Hindi naman. Saka bakit ako tatamaan? Hindi naman ako batugan. Hindi lang ako nakapamasada ngayon dahil sira ang makina ng jeep. Paliwanag ni Chong at bumalik na sa pagkakaupo at tinuloy na lang ang panonood ng sabong sa cellphone. Sabi niyo ho eh. Bumalik na rin si Ben sa pagkakaupo sa tabi ko. Humawak naman ako sa braso niya. Kinakabahan ako sa kanya eh. Hindi man lang natakot kay Chong. Kung sa bagay, kay nanay nga, hindi siya takot. Bumuntong hininga naman si nanay. Bueno, wala naman ako magagawa kung gusto niyo nang magpakasal. Hayan na, buntis ka na eh. At least may tatay. Pero paano naman kami na mga kapatid mo? Alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan ko. Dahil itong Chong mo, hindi naman ganun kalaki ang kinikita sa pamamasada. Sirain pa ang jeep. Namomroblemang sabi ni nanay. Nagkatingin na naman kami ni Ben. Tinanguan naman niya ako na parang sinasabing nasa akin ang desisyon. Nay, kahit naman po mag-aasawa na ako, hindi pa rin naman ako makakalimot sa pagtulong sa inyo. Tuloy pa rin naman ang pagtuturo ko. Pag-a-assure ko kay nanay. Alam ko namang ako lang ang maaasahan niya lalo pa at nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Kahit na ba hindi naging maganda ang samahan namin ni nanay ay hindi ko pa rin siya magagawang pabayaan. Tumango naman si nanay at sumulyap kay Ben. Paano naman rito sa boyfriend mo? Baka hindi okay sa kanya. Nakataas ang kilay na tunong ni nanay. Napapansin ko, medyo ilag siya kay Ben. Wala naman hong problema sa akin, Aling Yoli. Hindi ko naman ho pagbabawalan si Macy na tulungan kayo. Nanay pa rin naman niya kayo, basta ho, wag niyo lang siya masyadong stressin. Ani Ben at tumingin pa sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Ang swerte ko talaga sa kanya. Tumingin ako kay nanay at nakita kong umira pa siya kay Ben. Si Ben naman ay plastic lang nang umiti kay nanay. Ako naman ay napakamot na lang sa ulo. O siya, wala naman akong kontra dyan sa pag-aasawa nyo. Mainam na rin niyang ikaw ang mapapangasawa ng anak ko na kahit bakla ay mapera naman. Kesa mapunta pa siya sa ibang lalaking batugan din. Sa kusina muna ako at maghahanda ng iluluto dito na kayo kumain. Sabi ni nanay at tumayo. Pumasok na siya sa kusina para magluto. Napangiti naman ako habang sinisilip si nanay sa kusina. Gumaan ang pakiramdam ko dahil hindi siya tumutol sa amin ni Ben. Akala ko, mahihirapan kaming kausapin siya. Ayos ka lang, babe. Baka naiinitan ka. Untag sa akin ni Ben at pinaikot ang electric fan na nakatapat lang kay Chong.
Nag-angat nga ng mukha si Chong at salubong ang kilay na tumingin sa electric fan at kay Ben. Kinabahan naman ako, pero si Ben ay tinaasan lang ng kilay si Chong. Sumimangot na lang tuloy ito at tinuon na lang ulit sa pansin ng cellphone. Lumapit naman sa amin ng tatlo kong kapatid na maliliit pa pero mga nag-aaral na. Nakikipagkulitan din sila kay Ben. Sumilip ako sa kusina. Naririnig ko na ang mga tunog ng sandok at kaserola. Nagpaalam naman ako kay Ben na pupunta sa kusina. Nay, untag ko kay nanay na abala sa paghihiwa ng patatas at repolyo. Mukhang nilaga yata ang lulutuin niya. Oh, bakit nandito ka? Mainit dito. Sabi niya sa akin sa malamig na boses at sinulyapan ako. Sanay na ako sa malamig. Napakitungo niya sa akin. Hinila ko ang upuan sa lamesa at umupo. Gusto ko lang naman pong magpasalamat na tanggap niyo na ang relasyon namin ni Ben. Sabi ko, natigilan siya sa paghihiwa saglit at bumuntong hininga. Ano pa bang magagawa ko? Buntis ka na. At saka, ayoko namang magaya ka sa iba dyan na binuntis lang at hindi pinanagutan. At least, yung boyfriend mo, may bayag. Napangiti ako sa sinabi niya. Maswerte po ako kay Ben, Nay, kasi inaalagaan niya ako at pinaninindigan. Mahal ko po siya, Nay. Siya ba? Mahal ka niya? Nakataas ang kilay na tanong ni Nanay. Nakangiting tumango ako. Oo naman, Nay. Kahit hindi sabihin ni Ben ang katagang mahal niya ako, ay ramdam na ramdam ko naman. Nagkibit balikat naman si Nanay. Kung sa bagay, hindi ka naman niya pakakasalan at ipaglalaban kung hindi ka niya mahal. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat. At huwag po kayong mawawala sa kasal ko, Nay, ha? Kayo na lang po ang inaasahan ko. Sabi ko, umiwas siya ng tingin sa akin at tumalikod papuntang lababo. Oo na, pupunta ako. Sabi niya. Sinundan ko siya at yumakap sa likod niya. Naramdaman kong natigilan siya. Huwag po kayong mag-alala. Tutuparin ko ang sinabi ko kanina. Kahit may asawa na ako ay tutulungan ko pa rin kayo. Pumuntong hininga siya at tinapik-tapik ng marahan ang braso ko. Salamat anak. Kahit hindi maganda ang relasyon natin, mabait ka pa rin sa amin ng mga kapatid mo. Sabi niya na medyo pumiyok pa. Siyempre naman. Nanay ko kayo at mahal ko kayo. Umarap siya sa akin. Nakita kong namumula na ang mga mata niya at nangingilid ang luha. Hinawakan niya ang mukha ko. Patawarin mo si nanay ha. Kung hindi naging mabuti sa'yo. Patawarin mo ako anak dahil marami akong pagkukulang sa'yo. Basta, masaya na ako na makitang may lalaking mag-aalaga at magmamahal na sa'yo. Madamdaming hayag niya at niyakap ako ng mahigpit. Naluluhang niyakap ko rin siya. Parang lahat ng hinanakit at tampo ko sa kanya ng maraming taon ay naglaho lang na parang bula. Paglabas ko ng kusina ay nabutan kong sinusuklayan at iniipitan ng buhok ni Ben ang bunso kong kapatid na babae. Napangiti ako. Parang nakikita ko na ang magiging bonding nila ng anak ko kung sakaling babae ang lalabas. Pero sabi niya okay lang daw kahit lalaki ang panganay namin. Tuturuan na lang daw niyang mag-makeup. Gaga talaga. Oh, ayan. Pretty ka na. Dapat lagi kang nagsusuklay ng buhok. Sabi ni Ben sa kapatid ko. Tumakbo naman ang kapatid ko sa salamin para tingnan ang sarili. Mukhang natuwa siya sa itsura niya. Tumakbo ulit siya pabalik kay Ben. Thank you po kuya. Nakangiting sabi niya. You're welcome. Pinisil-pisil ni Ben ang pisngi ng kapatid ko. Tumakbo naman palabas ng bahay ang kapatid ko. Malamang ay maglalaro. Nakita ko pa si Chong sa labas ng bahay at himas-himas ang manok niya. Tumabi naman ako ng upo kay Ben. Tumingin naman siya sa akin. Nangunot ang noon niya nang may mapansin sa mukha ko. Siguro, nahalata niyang galing sa iyak ang mata ko. Oh, bakit? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ako at umiling. Hinawakan ko ang kamay niya. At sumandig sa braso niya. I love you. Anas ko sa kanya. Saglit siyang natigilan at tumingin lang sa akin. Pero maya-maya ay ngumiti rin. I love you, Mermacy. Anas din niya. Tinalikan ako sa noo. Takang-taka ako nang makita si Lloyd palabas ng school. Nakasuot pa siya ng pang-ibaba niyang uniforme pero t-shirt na puti na lang ang pangtaas. Mamaya pa ang tapos ng duty niya.
Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pagkatapos niya akong halikan sa pisngi. Sinusundo ka. Sabi niya, napataas ang kilay ko, pero naka-duty ka pa, di ba? Tumango siya. Ihahatid lang kita sa bahay niyo tapos babalik na ako sa estasyon. Sabi niya at pinagbuksan ako ng pintuan ng sasakyan. Inalalayan niya akong sumakay. Sa gitna ng biyahe ay napansin ko naman ang isang sasakyan at isang motor na kasunod namin. Tila masyado silang nakadikit sa amin. Napapansin ko ring panay ang sulyap sa kanila ni Lloyd. Sinusundan ba nila tayo? Untag ko sa kanya. Ngumiti at tumango naman siya. Mga kasamahan ko sila, sweetheart. Sabi niya, oh, baka may gagawin kayo tapos dinaanan mo pa ako? Nakakahiya, baka mapagalitan ka. Tumawa siya. Masyado kang nag-aalala, sweetheart. Sabi niya at tinawakan ng kamay ko. Siyempre, ayokong pagalitan ka ng chief nyo dahil sa akin. Nilaro-laro ko mga daliri niya. Ang sweet naman ng sweetheart ko. Nakangising sabi niya at dinala ang kamay ko sa kanyang labi. Nagiinit naman ang pisnging ngumuso ako. Yumakap na lang ako sa braso niya at medyo nakaidlip. Masarap kasing maglambing sa kanya. Binibibi niya ako. Pagdating namin sa bahay ay nagtagal lang siya saglit at syempre ayokong pagalitan ka ng chip nyo dahil sa akin. At pagkatapos noon, binilinan pa ako na kung lalabas ako ay mag-text daw ako sa kanya na siyang ikinakunot ng noo ko. Pero umuo na lang ako. Pagkatapos naman ng duty niya ay dito rin siya dediretso. Napansin ko namang kinausap pa niya ang ilang mga kasamahan niya at patingin-tingin pa sa akin. Curious tuloy ako pero ayoko namang mag-usisa dahil baka nag-uusap sila tungkol sa trabaho nila. Lumapit ulit siya sa akin. Babalik na ako sa estasyon, sweetheart. Balik na lang ako mamaya. Paalam niya at mabilis akong kinintalan ng halik sa labi. Ingat ka, sabi ko at kumaway sa kanya. Ngumisi naman siya at sumakay na sa sasakyan. Hinintay ko munang tuluyang makalayo ang sasakyan ni Lloyd bago pumasok sa loob ng bahay. Pero napakunot ang noo ko na makitang naiwan ang mga kasamahan niya at mga naninigarilyo pa. Tumingin pa sila sa akin at kumaway. Kinawayan ko din naman sila at pumasok na sa loob. Baka aalis din sila maya-maya pagkatapos magyosi.